Partner Banat Bay sa ating pong diskusyon. Balikan po natin yung opening statement po ni VP Sara na inyo pong na-monitor kanina. Ano po yung mga kaabang-abang na mga binitawan ng Vice, Prof. Ana? Unang-una, yung ito pinanggigigilan ko kasi yung binabato sa kanya lagi about the South China Sea issue, yung dispute sa South China Sea, especially between China and the Philippines. Binato yan kahapon, I think, ng Akbayan. At yun ang kanilang banner sa rally nila Kuno at nag-release pa sila ng statement na nabasa ko. Unang-una, tama si VP Based on the Constitution natin, 1987, Philippines should have an independent foreign policy. Ibig sabihin, tinutukoy niya ang independent foreign policy ni BBM is not independent, which is actually a violation of our Constitution. Malinaw yan, kahit balik-balik rin natin yung mundo, hindi independent foreign policy ang sinusulong ng administrasyon na to. Pangalawa, tama din si VP. When you talk about foreign policy, it's the executive level, but very specific, and it's based on the Constitution. The sole author of our foreign policy is actually the President. Kung tatanungin mo kung sinong may responsibilidad, kung nagkakaroon ng gitgitan dyan sa South China Sea, hindi si VP yun, ang Presidente yun. Kung mayroon mang nangyayari dyan, ma-disadvantage man tayo or an in-advantage position, ang dapat managot is yung foreign policy, ang author ng foreign policy natin, which is the President. So tama siya doon sa kanyang opening statement. Tamang-tama siya, bullseye siya doon. So may nakasagot ba sa kanila? May nag-comment ba? Wala. Precisely because the VP was telling the truth. And telling the truth based on facts and based on the Constitution. Second point, impeachment. Totoo. Di ba sinabi niya na recorded pa, may mga kaibigan din siya kahit paano na nagmamalasakit sa House. At the same time, sinabi niya na may recorded pa nga na in a way may move ang House to impeach her. Well, hindi lang naman si VP ang may alam niyan Even nakarating sa akin yung balita na talagang may move to impeach her. Totoo, nakarating sa akin Ang layo-layo ko nga ngayon pero nakakarating pa rin sa akin yung balita. Pero, of course, you need to be a little quiet about it until the time that it will come out. Pero si VP kanina, sinabi niya. So sabi ko, tama nga siguro ang balita na nakarating sa akin. Because even the VP knows. Of course, she will know. What do you think? Just because sila ang nasa power ngayon, wala nang kaibigan ng VP to even know about these things? O may nakasagot ba sa kanila? May nag-react ba sa kanila? Wala. Precisely because if they will react, then probably BP has something to say. Again, kaya niyang i-counter. Wala. O ano ibig sabihin nun? Probably, may ganun nga. So that is another issue na in-address niya sa opening statement niya, which is very good. At least na-address ni VP yung mga, especially yung South China Sea issue, kasi laging ginagamit yun against her Lagi siyang sinasabihan na tahimik siya, wala siyang sinasabi, pero hindi niya responsibilidad ang foreign policy. The sole responsibility kung magka-leche-leche man ang foreign policy ng Pilipinas is actually in the executive level, specifically the Office of the President and the President himself. At saka, yung sagot ni BP na yon is bullseye na dapat maintindihan ng mga tao yun. Ngayon, ang mga Pilipino, kung nagkakaroon man ng problema, ang gitgitan dyan sa South China Sea, ang una niyong sisihin, especially kung may uuwi tayo sa gera, huwag niyong sisihin yung VP. Hindi niya yun responsibilidad. Ang sisihin niyo, kung magkaroon man tayo ng whatever happening, kasi may bago na namang statement ngayon na pag nagkaroon ng resupply mission dyan sa South China Sea, ipapasok ng Amerika, siya na ang mag-escort. Magkakagitgitan tayo. So kung yan mangyari at nagkalitsehan dyan sa South China Sea, ang unang-unang dapat mong sisihin, yung sole author ng foreign policy, and that's the President. Yun yung pinakamagandang point na nailatad ni BP sa opening remarks niya. Pero ako, ang impression ko talaga dun sa hearing, sabi ko nga, ang galing ni VP. She turned the table around. Kasi alam naman natin, it was not really about OVP budget of 2025. It was a gurgur plan. Pero hindi nila nagurgur si VP. Bakit? Tablado sila Ay wala na namang dapat sagutin si VP pa dun sa mga tanong ng confidential fund of 2022, 2023. Kaya nga wala siyang confidential fund noong 2024 precisely because hiniring na nila yan. Ang dami-dami na nangyari tungkol dyan. Then they came up with the decision, the House, na 2024, wala ng confidential fund. Then why do you have to bring it up
2025 budget na tapos na yung issue na yun dapat. At pinag-uusapan yan sa korte, sa Supreme Court, and may ongoing audit ng Commission on Audit. So pero yun ang, my God, halimbawa, if you have a little of mind and mayroon ka lang common sense, makikita mo yung flow ng discussion sa OVP hearing. First question and first na nag-interpolate coming from the minority and coming from the left. Anong unang inano ni Castro? Di ba? Malinaw yun. Anong unang tinatake ni Castro? Yung confidential fund. Lahat sila puro confidential fund. Probably 3 only of the representative ng Congress na nandun sa committee ang hindi nagtackle ng confidential fund. Which is, may problema naman kasi ang ano naman ng iba, parang hindi yung confidential fund, pero parang nag-i-insinuate sila na, ang tanong nila kay VP is, would you agree that the office of the Vice President should be parang yung word na political instability? Bakit? They are trying to elicit something na maybe BP is trying to destabilize the Philippines or the government of BBM. Kaya kinakabit nila doon. Kung ako din si BP, sasabihin ko lang talaga, yung kanyang formula answer nga na sinasabi niya na it's up to the House to actually decide on the budget of the OVP. Kumbaga, hindi na ako makikialam dyan at hindi na rin ako magdi-defend dyan. Dapat lang, kasi kung anong sasabihin mo, gagamitin din naman against you eh. So, buti na yun. Kasi anyway, na-present naman niya yung budget in a very clear way. Na-present niya yung achievement ng OVP at na-address niya lahat ng binabato sa kanya sa opening statement niya. So, kung nakinig sila at pinanood nila ng mabuti ang video at yung presentation ng PowerPoint at nakinig sila ng mabuti dun sa opening statement ni VP, if you are logical enough and rational enough as a person, you don't need to ask those questions anymore. It's very evident na in-answer na niya yun dun sa presentation. Yun yung masasabi ko initially with the OVP hearing. Initial pa lang yun pero tingnan mo naman, umate ka muna si Prof. Hannah. Meanwhile, pabatiin mo na natin si ating partner. Ano lang ako na-trigger. Kasi yung mukha ni Castro nasa Facebook ko. Welcome muna natin si partner Banat Bay. Banat! Good evening. Magandang araw, magandang gabi sa inyo lahat at congratulations sa lahat po ng mga Pilipino. At una sa lahat, ikaw ba nakamonitor kanina? Pag-usapan muna natin sundan muna natin yung paksa with Professor Ana Malinduguy. Ikaw ba nakamonitor kanina sa budget hearing ng OVP sa mababang kapulungan ng Kongreso? Oo naman, grabe. Tama ho yung sinabi ni Prof na talaga nga namang yung table talagang bumaligtad kasi akala nila matatrap si VP Sara Duterte. Pero sila ho yung napikon, natrap. Si VP nga masyado pa ho siyang malumanay nung nagsasalita siya. At tama rin po yung sinabi ni Prof na simula pa lang na-establish na lahat. Nakakapagtaka nga, paulit-ulit nilang binabalik yung confidential fund. Wala namang nire-request sa budget ni VP ngayon na confidential funds. Plus last year, wala na rin. So bumabalik sila doon sa simulang-simula na kung saan yun yung dati nilang script. Binabalik-balikan lang nila. Barado naman sila kay BP kasi ang simple lang naman na sinasabi ni BP. Nasa desisyon nyo kung ano gusto nyong gawin sa budget ko. Tapos, hindi ako nagre-reklamo. Kung ano gusto ninyo, I leave everything sa decision ninyo. Hindi ho sila makaimik, hindi nila alam kung anong gagawin. Tawan-tawa nga po ko, Prof, lalong-lalo na po doon kay Abante. Kay Abante na tinatanong niya na sa tingin mo ba may karapatan ang mga kongresista na hinanal ng taong bayan na i-scrutinize ang budget? Bakit mo tinatanong kay BP? Bakit di mo tanongin sa mga kasamahan mo? You want to answer yung question na dapat naka-ano sa mga kasamahan mo. Kasi yun ang tanong niya, bakit naman sasagot si BP tungkol doon? Trabaho nyo, tinatanong mo, trabaho ba ng Kamara na scrutinize? Abay, problema mo yan. Hindi problema ni BP yun. Si BP, kaya siya na andon, pinaulit-ulit din yung sinabi, it's about the budget of 2025, itong susunod na taon. So yun dapat ang pag-usapan. Hindi yung kung ano-anong pinag-uusapan na hindi na dapat talaga natatalakay doon. Kaya tumatagal. Nakakatuwa kasi, alam nyo, kahit anong paikot-ikot nila,
si Madam BP, aside from being a lawyer, kasi sure naman ako may mga lawyer doon eh, yung kanyang logic, yung common sense niya, naandun. Di ba? Kaya nga barado kahit yung kanilang chairwoman na kung saan sinasabi na parang bakit pati yung paggamit ng words na request lang naman yung sinasabi ni VP. It's not to, di ba kasi parang pinapapalitan niya. Request niya na pinapapalitan yung head ng committee na yon. Sabi nga niya request lang. Pero kitang-kita mo yung pikon ng mga congressman doon eh. Talagang trap sila eh. Kasi hindi nila alam. Kasi alam naman natin si VP, di ba, tahimik. Alam natin hindi masyado siyang nagsasalita. Pero nung bumanat siya, parang natamimay sila. Ganito pala si Inday. Parang ganun ang naano nila eh. Na ganito pala tong tao na to. Hindi makikipagplastikan, talagang barahan kung barahan. Nakakatuwa lang. Yun ang napansin ko talaga doon. Tsaka parang nahuli ni VP Sara yung plano eh. Kasi mismo nabanggit niya nung nagpe-preside si Kimbo. Yung stick to our plan. Tapos itinanggi pa ito ni Kimbo, pero yun nga, kung i-replay mo, nandoon. Kumbaga, isa yun sa mga naging katibayan ni VP Sara na talagang planado at meron ng istorya. Kasi magtatanong ka, pero meron na rin sagot sila. 'Di ba? So ano pang sense na magtatanong ka kung meron ka rin namang sagot. Tapos kompleto pa yung kompleto pa yung mga mismong mga datos, 'di ba? Tapos alam din naman nila yung sagot. Kumbaga, gusto nilang i-trap, parang ang nangyari sila yung na-trap sa kanilang trap. Oo, tama ka doon, Admar. Kasi ganito ang tingin ko, no? They have a plan. They have a script. Pero ang problema, akala nila kasi it would be the same thing as before last year na in a way, talagang tinira si VP. Kaya nga nawala yung confidential fund, di ba? Pero okay, fine. Pero ngayon, hindi nila na-anticipate. Ang feeling nila, VP would fall on the same trap na ginawa nila before. Kaso hindi naman ganun eh. So ngayon, sabi nga ni VP, okay, in-invite niyo ako dito, I will present, I will lay down the grounds. Ito lahat ang accomplishment, ito yung aming proposed budget, ito yung aking opening statement. So, sabi nga niya, 'di ba? Sinabi niya, 'di ba? Hindi ko na question, hindi na ako sasagot, hindi ko na i-defend yung budget, bahala na kayo sa House kung i-approve niyo o hindi. So sabi nung chair si Kimbo, hindi kasi we're the public servant, blah blah blah, ang dami pang kaitsingan. Kailangan mo sagutin. O 'di ba sinabi nga ni VP? Magsasayang tayo ng oras kasi ang sasagot ko sa inyo is the same. So, they were given a choice. Kung itutuloy nyo to, ito yung sasagot ko kasi ito nga yung position ko. Pero, ginusto nila yun eh. So, humaba ng humaba is the same thing. Hindi naman, binigay ni VP yun from the very start. Kumbaga, binigay niya na ito yung position ko na nasa sa inyo kung gusto nyo. I will be here kasi yan ang gusto nyo. Binigay. So, bakit sila magrereklamo in the very first place? Hindi naman yan, binigyan sila ng ni VP ng sinabihan sila na ito talaga ang sagot ko, ito yung position ko. Tapos ang doon kasi frustrating on the part of the House, especially yung member ng committee na yun. Bakit? Hindi kasi nila na-execute yung plan. Very obvious naman yung plan. Imagine, all the questions are related to confidential fund of 2022. Tapos may mga question pa about the book. And they were really trying to embarrass the VP. Imagine si itong Manuel, sino ba yung Manuel na yan? Si Raul. VP. Si Raulo. Tawag nito. Imagine mo, parang siya pa. Kaya nga tama si VP, ang editor ng kanyang book ay si Raul. Kasi parang siyang editor na kung ano-ano ang pinagsasabi niya. Is it about the budget? No, it's not. It's about the book. Kung gusto mo mag-discuss kung tama o hindi yung book ni VP, dapat sa ibang venue yun. Pero bakit nandun? Precisely because if you really have a common sense, isa lang ang projection nila at isa lang yung balak nila. Embarrass the VP in front of the Filipino public in national TV. But the problem with that, hindi nila na-anticipate na itong ating Inday Sara, mayroon ding tinatagong kaastigan. Astig eh. So yun, sorry na lang sila. So na-frustrate sila ang frustrated actually. Kasi baka mamaya yung kanilang mga dyan, hindi na matuloy dahil hindi na nagawa yung plano. So yun. Pero ako,
from my perspective, tama lang yung ginawa ni VP. Sometimes kasi, you need to fight back. Hindi rin pwede kasi na na palagi kang nandun sa sinasabi lang tahimik, walang masyadong sinasabi. Sometimes kasi you have to stand on your 2 feet, face them, and fight back in a way that you give them what they want, but at the same time, you have the right to state your position and to be strong in standing on your position. Ganon siya. Ganon nangyayari. So, kung titignan mo ang pulso ng bayan, lahat ng social media, makikita mo na the Filipino people really nandun sila sa punto na sinasabi nga nila, mabuti yung ginawa ni VP Sara kasi nanindigan siya kung ano yung posisyon niya at the same time na thwart yung the table was turned around. Kasi dapat lang, kasi very obvious naman, Diyos ko, kahit sino pang may konting talino, makikita yun. Grabe, sunod-sunod pa ha. Ang di ko maintindihan, the first interpellator is a minority. Sunod minority ulit. And then, hindi na minority, pero iisa lang yung framing ng question. Iisa lang din ang pinupuntuhan ng mga data. And it all go back to that issue of the confidential fund. Na matagal na, itama din yung punto kasi nasa Supreme Court yan eh. Dapat hindi na yan masyadong kinakalkal kasi nga may kaso. At the same time, may auditing pa rin sa Commission and Audit. So, sabi ko, itong mga to talaga parang very obvious talaga ang kanilang plano. But the thing here is, yun nga ang hindi ko maintindihan sa mga tao dun sa house eh. Kasi kung titignan mo, the whole thing becomes an exposure dun sa plano nila. Kasi of course the plan was subliminal and parang hinahide mo yan eh. Pero ang nangyari kanina, very exposed sila na they really have the plan to gurgur ang the VP. So na-expose tuloy yon sa buong publiko kasi lahat ng tao nakatutok. So makikita mo parang nangyari tuloy, lahat ng Pilipino aware na ngayon na yun nga, yung OVP hearing na yun, it's not about the budget. It's really about her na gusto siyang gurgurin. Tuloy, imbis na yung iba na hindi pa masyadong nakakaalam doon, ngayon, exposed na tuloy sila. Kasi the VP was able to handle it very well and was able to turn around the table. So, ngayon, lahat ng tao sa Pilipinas, alam na tuloy ang kanilang mga bala. So, see? Yes, may ang galing-galing nila, diba? Si Banat. Ako, ito lang din ang isang napansin ko. Mukhang hindi ata alam nung ibang mga congressman kung ano yung nangyari kanina. Akala siguro nila in aid of legislation yung nangyari. Hindi po hearing yun. Yun po ay deliberation po ng budget. So, kasi yun ang parang gusto nilang mangyari. Gipitin yung si VP Sara Duterte. Which is, hindi nga nila nagawa. Alam nyo, first time na natuwa talaga mga Pilipino dahil lumabas yung Agila. Alam nyo yung gano'n, na lumabas talaga na, grabe, ito yung hinahanap namin noon eh. Wala. Kasi hindi namin nakita to noon dahil syempre, unity. Kanina, unity. Kanina lumabas. At dito mo makikita, meron tayong presidente. Yun eh. Meron tayong isang presidenteng kayang humarap sa mga problema in the future dahil may, sorry for the term, pero may bayag. Kasi yung panggigipit ng mga politiko doon, mga bully yung mga yun eh. Pero para silang naging sisiw nung tumapat kay VP Sara Duterte. Isang ganun lang ni VP Sara Duterte, talagang yung mga ano bang gagawin natin dito? Sandali. Kasi kung iba yan kung talagang makikipagtalunan yan, alam mo yun, makikipag-argue, wala eh. Tameme silang lahat kay BP kanina. Talagang taob silang lahat. Lahat ng mga, alam naman natin, nakikita natin sa mga press ko yung mga tapang-tapangan dyan. Na, kaya nga ako natatawa, sabi ko, siguro akala nito ni Tamba, yung mga inutusan niya mga chihuahua dyan, makakapalag. Akala niya siguro, ma-outnumber nila si BP. Si BP Sara po, grabe ho. Kakaiba. As in, barado ka sa bawat tanong mo. At diretsuhan hindi ho siya yung paligoy-ligoy. Yung tulad nung pagbabara niya na bakit pinapayagan tong isang convicted. Alam mo yun, sabi ko, gusto ko malaglag sa upuan nung sinabi niya yun eh.
Tapos sinasabi na to remove yung ganon-ganon. Sinasabi lang naman niya, it's a fact, which is true. Hindi naman fake news yun. It's a fact. Convicted by the court. So, alam mo yung kumpleto siya ng detalya, iba. Alam mo, ibang VP yung nakita ko kanina. Handa na ika nga. Handa nang maging Pangulo ito. Tsaka kapansin-pansin din na kanina, Banat and Prof. Ana, pag umiiba na ng topic, no, lalo na kung hindi related, yung mga patama kay VP Sara, kasi hindi pinipigilan ng hindi pinipigilan ng mismong nagpe-preside ni Kimbo. So pag magre-reply si na same din na hindi may kaugnay dito sa sa 2025 budget, pumapalag na agad. Kaya nagrarason siya na parang naging bias ba na sila pwede tapos ako hindi. Hanggang sa nagkaroon na ng debate na stick na talaga, no? Pati si dating PGMA ando na. Pero hindi nila talaga inakala na same lang yung magiging linyahan, which is, kumbaga, hindi na, kayo na bahala na nasa sa inyo, kung babawasan ninyo, dadagdagan ninyo, basta kung ano yung ipresenta ko, yun na, hindi ko na dedepensahan, kayo na ang bahala. So kumbaga, nasa sa kanila na ngayon, kung hindi naman nila bibigyan ng pondo, negative din yung dating sa kanila. Hindi rin naman nila pwedeng sabihin na kumbaga binusisi namin, binigyan na rin kayo ng kalayaan, di ba? Nasa sa inyo na rin. Kumbaga, ang trabaho ng pagdepensa nasa sa inyo na kung babawasan ninyo. Na ang move na ito, kumbaga, tapos ang optics pa kanina, Banat, mapapansin mo, wala siyang katabi. Kumbaga, ang nangyari, napapalibutan siya. Tapos isa-isa, taob lahat. Alam mo, Admar, isang nakita ko dito, mukhang merong mga matutulog sa out of Colombo dito. Baka yung isa dyan magsumbong na kay Ibana Diba? Baka mamaya yung isa dyan, hindi, totoo, diba? Baka mamaya pagalitan ni Ibana, at bakit po naman pinayagang barabarahin ka ni BP? Kasi talagang malupitan na yung tanong ng isa, dinidikdik niya talaga hanggang lumabas yung simple na nga lang sinasabi ni BP, bahala na kayo mag-decide. Ito yung plano, ito yung budget, dirisinta lahat, kayo na, desisyon nyo na kung papayagan nyo o hindi. Tapos babalik na naman sila sa confidential fund na wala namang hinihinging confidential fund. Parang hindi mga makamove on sa buhay tungkol sa confidential fund. Kasi tama si Prof. Yun talaga yung script nun. Diba? Yun talaga. Yun talaga ang script nun. Kaya tuloy, wala naman tinutukoy dun si BP. Wala siyang pinagpipilitan. At ang tagal na nun. Wala na talaga. Kaya feeling ko may papapalo si Ibana dito mamayang gabi. At saka tawag nito, madugtungan ko lang si Banat Baya. Ang mga punto ni PGMA, maiiksi, pero very tagos. Kasi yung sinabi nga ni Una, natawa nga ako kasi yung sabi ni PGMA, yung magbubutuhan nila, di ba? Kasi I move to strike the word convicted kay Castro. Di, syempre, pinag-aawayan nila kung may mumubo. Hindi, tahimik lang naman si BP. Ano lang siya, cool lang siya. Pero si PJM, sabi niya, sandali muna, before nyo pagbutuhan kung i-strike yan, pwede pong paka-explain kung ano yung conviction all about. Sabi ko, ayan na, patay tayo dyan. Sabi ko, okay itong bumanat si PGM. Ang pangalawang banat ni GMA na tagos din, na very tumpak na tumpak is, yun nga yung confidential fund. Sinasabi niya, bakit ba inuulit-ulit natin itong confidential fund? Ilang pinag-usapan na natin yan, halos lahat na ng panahon binigay natin yan before last year. Kaya nga nawalan ng confidential funds ang OVP. Precisely because of that, inuulit-ulit pa natin to. Ano ba talaga ang natin dito? Purpose. Di ba yung OVP 2025 budget? Bakit hindi yun ang pag-uusapan natin at bakit kayo nasa confidential fund? Which is very true. Yung mga banat din ni PGMA, actually, may iksi, pero yun naman talaga yung totoo dun Kasi wala naman sila talagang ibang script kundi yung confidential fund. Kasi at the end of the day, yun lang ang kaya nilang ibato. Pero ang punto din naman kasi ni VP, nasa Supreme Court na yan. At saka may audit nga na nangyayari ang Commission on
on audit. So, bakit nyo ilalagay ito dito? Hindi ito yung proper venue. Isa pang nakakatuwa is yung mga sagot ng representative ng Commission on Audit. Kasi they're trying to pin him down and trying to, alam mo, iikot-ikutin nila siya, pero magaling din sumagot yun. Sinasabi lang niya, hindi ko saklaw yan at hindi ako yung in charge yan, andito lang ako. Dahil nagkaroon kayo ng sumpina, nandito ako to explain. Pero yung mga bagay na yan, hindi ko saklaw yan. At sinasabi nga niya na yung tinatawag mong ano yun, yung violation na binabato kay VP na may exact term, sinasabi niya, yan ay initial. Hindi pa yan yung ruling at ang final arbiter tungkol dun sa parang paggastos ng fund na hindi naaayon, may specific term na ginagamit dyan ay nasa Supreme Court. Kasi inuulit-ulit nila yan na para bang may ruling na or illegal yan or may criminal charges na wala naman. So parang sabi ko, my God, ino-observe ko kasi from first, yung pinakauna hanggang sa pinakadulo ko siya pinanood So parang sinasabi ko, my God, lahat sila paulit-ulit lang, iba-iba lang yung forma ng pagsasalita. May iba pa Inglesera, may iba pa Tagalog naman, pero isa lang yung script, confidential fund. Sabi ko, my God, itong mga to parang sabi ko, sino ba ang kanilang maluloko na may konting pag-iisip na maluloko kahit grade 1, malalaman kung ano yung purpose ng hearing na yon. Kasi very obvious So kaya lang, yun nga, natatawa lang ako kasi parang hindi nila na-execute yung plan precisely because hindi nila na-anticipate kung paano gagalaw si VP. Ang hindi kasi nila naiintindihan sa VP natin is hindi siya politiko. Maybe she is in position, maybe in a way, she's a politician precisely because she ran for office. Kaya nga naging VP, di ba? Naging mayor. Pero hindi niya imbibe ang pagiging trapo na politiko, na karamihan sa mga politiko sa Pilipinas is trapo. Hindi ganun Kaya hindi nila kaya si VP when it comes to these things Kasi hindi siya mahawakan Hindi standard kasi ang kanyang response. So pag tumitira siya, nagugulat sila at hindi nila alam kung paano i-handle. Precisely because Inday is not a trapo politician. She may be a politician just because she ran for office, but she is not a politician or politico per se. Ang pag-iisip niya, hindi politiko at lalo hindi trapo politician. Kaya nahihirapan silang mag-gauge kung paano siya mag-behave, lalo na sa mga ganitong sitwasyon. Kaya natawag dito, na out of balance. Yun yung ano ko sa hearing na out of balance yung mga nandun sa loob. Parang hindi nila alam paano gagalaw. Kasi makikita mo sa mukha, frustrated Hindi na nga nagtuloy-tuloy yung mga question. Parang sinasabi nila, okay, we will not anymore ask questions. I will just have a manifestation, blah, blah, blah. Sabi ko, oh my God. Naisahan si Tambe. Diba? Yung na-outsmart niya si Tambe, kumbaga. Actually, Prof, sa totoo lang feeling ko kasi ang kanilang plano doon, magkaroon ng media content. Oo nga. Confidential funds. Hindi nila nakuha. Kaya nga ngayon, pag o-observe mo yung media, yung mga other media, alam naman natin, yung mga prostitute dyan, pag tingnan mo, iba-iba sila ngayon ng angulo. Hindi kasi kung kung sinagot ni BP ang about confidential, for sure ako, yun yung kukunin. Tapos siyempre, sasalsalin na yun sa media na si BP Sara, dinefend yung confidential fund, gano'n na yun hindi niya sinagot, iba. Ngayon, litong-lito tuloy yung media kung ano yung ilalagay nilang headline. Hindi nila alam kung, ano ba nangyari? Parang na-shock sila Anong nangyari? Parang nawalan kami ng kwento. Ang kwento lang namin, nagkagulo sa kamera. Which is, okay, feeling ko, dito nanalo si BP. Nakita ngayon, yung gulo sa kamera, then people would watch it. What happened? Bakit nagkaganito? So at least, meron ng hindi lang yung mismong ganun lang, yung kapiraso lang. Kasi yan ang hinahanap ng iba dyan Yung kapirasong media na yan, na malalaglag si BP. Wala ho siyang kinalaglagan. Ang na-headline pa, yung kay Franz Castro. Oo. Soundbite sa media. Wala sila nakuha. Yung kay Franz Castro, which is, totoo naman. So, yun yung lumabas. Ang ganda. Kaya nga sabi ko, panalo dito si BP Sara Duterte.
Walang, Hindi siya. kaob talaga lahat ng mga kalaban niya dito. Hindi siya pumasok sa trap kasi parang ano siya, Lions Den. Alam mo ba yung parang Lions Den na papasok na siya. Ito yung Lions Den, may mga lions dyan, kunyari, papasok siya, pero parang hindi nila na-anticipate na alam niya kung anong moves din niya. So yun, parang nabaliktad yung sitwasyon. Kaya ngayon, ang media, iba-iba ang kanilang headline, pero and also sa social media, ang na-highlight talaga is yung nasa minority. Especially yan si Castro at saka sino ba yun? Si Manuel something. Pagpasok ni BP, hindi pala layon, no? Puro pala mga sisiw. Nung pinanonood ko, sabi ko, asa natapang nyo? Di ba ang tapang ninyo magsalita pagka presko na alam naman nating may pamerienda dun sa mga media, kaya ang gaganda ng mga soundbites na nanggagaling sa inyo. Oh. Nawalan sila ng content. Parang ano nangyari? Parang ganun eh. Oo, wala talaga. Wala silang mahihita kay DP dyan sa hearing na yan. At saka alam mo na, napansin mo Banat Bay na hirap na hirap si Kimbo na iusad yung script. Alam mo yon, hirap na hirap siya eh. Na para bang yung chair, na acting chair, hindi naman siya talagang chair ng committee eh. Hirap na hirap siya, paano niya i-calibrate na yung whatever it is that they plan to do, may execute. Prof. Kasi hindi nila ma-execute eh. Prof, diba? Parang nahirapan siya. Prof, tsaka Banat, natawa din ako kasi parang inaanggulo yata ng ibang mga nagsulat ng balita doon. Kaya nabigla sila doon sa request ni VP Sara na hinamon niya na why not yung mismong chairman ng Committee on APRO ang mag-preside. Hindi ikaw, Madam Vice Chair, si Congresswoman Kimbo. Gulat siya doon di ba? Alam Kasi naman natin. nasa gilid lang, di ba? Oo. Nakabantay. Yung kaibigan ni Banat. Oo. Feeling ko nga nasa gilid lang ko sandali lang. Baka mamaya madagdagan na naman ako sa Aldi ko Feeling ko nakabantay. Nandun siya. Nakabantay siya. Sige nga, sino ba dito ang atin? Sino ba dito ang maganda ang budgetan? Sino ba dito ang maganda ang proyekto? Diba? Kaya nakabantay yun eh. Sinisigurado niya na yung mga bata nila talaga namang maganda yung itatanong at papahiyain si BP. Wala eh. Pero pahiya eh. mas mahaba pa yung diskusyon doon sa pagdidelete nung pagdidelete ang ipinaliwanag naman ni Congressman Isidro Ungab na kahit naman na kahit na hindi naman siya talaga totally deleted doon sa record, lalagyan lang daw ng underline, tapos nandun pa rin naman yung words. So kumbaga parang wala ring di ko nga alam kung anong purpose talaga yung pagpapadelete ng record na mababasa din pa rin naman ng mga naka-delete nga lang, nakaganyan lang daw. So, mas na doon nagkakaroon pa ng botohan, marami pang motion, imbis na ang pagtuunan ng pansin, yung mismong budget. Alam mo, kung naintindihan nila o na-gets nila yung pagsasagot ni VP Sara, mabilis natapos yun, tingin ko. Hindi naabot yun ng ilang oras. Na-repair nga eh. Hanggang alas 7 na ata yun. At saka, one thing, Admar, ang nakakatawa, si Castro kasi ang nag-move to delete, to strike from the record yung word na convicted. Kasi sabi ko, my God, that's so stupid to even strike it in the record. Why? Because it's a public document and it's a public knowledge because it's really a fact. Totoo na on appeal ang kanyang case, but even then the ruling exists and it's a public document and it's a public thing. So even if you strike it from the records of that hearing, it's a public knowledge and there's documents to it. It's in court. So parang sabi ko, why do you have to do that? It's really a public knowledge and it's really true. Tsaka legit din yung pagtatanong ni VP Sara kung bakit nagtatanong pa ito na convicted siya. 'Di ba? Oo nga, bakit nagtatanong pa sa akin ito ng budget? Tebes nga, pa lang kinasuhan, ongoing pa yung kaso, wala pang ang conviction. Napakabilis na natanggal. Pero kapansin-pansin, ang dami ring bumoto. So kumbaga, wala na tayong maasahan na magiging kagaya kay Teves itong nangyari kay Castro. Oo, tsaka